problema niyo po ay nakalulong po kayo ng piso. Paano nangyari yun? Ay, sir, hindi ko rin wala. Paano nangyari yun? May piso po kayo dyan, nakabalan mo siya. Kaya sa inyo. Okay? Now, ang gagawin niya ay yung mga panggamot, okay, na necessary para doon sa iyong karamdaman. Meaning to say, kailangan gamutin ka niya with accuracy. Okay, nakisabi nga accuracy. So when you are accurate in execution ng doktor, ay ma-address yung ating sakit ng merong natama yung pagkaka-address. The same way, minsan sa life po natin, may problema, pero pag hindi natin siya natama or na-address ng tama, totoo ba yun? Minsan yung problema, hindi mo na-address ng tama, tatagagawin yung problema. Okay? Lumalaki yung problema. For example, sa mag-asawa. Okay? Kapag merong gusto, merong misunderstanding, minsan, when our words are not accurate and not according, no, or not accordingly, minsan nadadagdagan, no, yung mga condition, yung mga situation na yun. So, minsan, imbis na ma-solve, minsan lumalala ka. Okay? Do you believe in that? Nangyayari yun. Ilang yun sa mag-asawa, kung sa mag-ina, sa pamilya, okay, sa mga kaibigan. So, madalas ay lalong lumalala ang mga suliranin. Ito maganda. Kaya kayo nandito ngayon kasi marami na kayong na-overcome ng mga difficulties. Sometimes coming here is actually difficult. Coming here. Lalo pa, ang dala mo, halimbawa, pamilya. Hindi lang ikaw ang magbibihis eh. Kung single ka lang, pumunta ka rito, madali. Diba kasi single ka? Nagbihis ka rin mo ka lang, kumain ka, nagbihis. Hindi ko na. Pero minsan, kung buong family ka, challenge pa yun. Mula bata, hanggang mo, pila-pila kayo sa CR, sige, pakulisan mo, diba, lalaro ka pa eh. Diba? Kakain kayo, mabilisan nyo, baka maling tayo. So, yung pagpunta mo pa lang, challenge na, pero salamat sa Diyos, nakarating po kayo. Yung iba naman, maraming distortion sa utak. Parang kayo mo sunod. Kasi ganito tayo lang ko eh. Nagagalang tayo. Dahil bumulong sa isip ko, parang kayo po muna sa ngayon. Diba? Kaya lang, you still manage to go here. Praise God. Nalampasan mo yung ganung mga struggles, yung ganung mga difficulties, yung mga ganung distortion. Pwede ba natin palapakan ang Panginoon natin yung kakabit mo? Pakisabi mo sa katabi ko, hindi na nakasabi mo. Hindi na nakasabi mo. Okay? Totoo ba, minsan, may problema sa bahay, yun, hindi na aatin. Yung iba, hindi na nakarating. Tama ba? Tama? Ay, salamat, Brother Jason. Yun yung last ko talaga, Jason, wala ko sa sabi na lang. So, yung iba hindi nakarating kasi, diba? May mga higante na tumalo sa kanila. Ano yung mga higante niyo? Higante niya bata. Wala sila kayo ng mga kapatid. Nalulunod tayo ba sa kanila? Isa makapawirin kayo laban, isa kayo doon eh. Nakakata ko sila. Tama sila. Natalo ba yung prayer natin? Okay, Lord, Jesus, salamat. Mayroon po ito mga okay. So, para tayo mga tao maging malakas sa panahon ng maglipitan, sino rito gusto maging malakas sa panahon ng problema? Nakagano'n eh, no? Sino rito sa panahon na ang dami mong mga challenges,
you want to emerge champion at the end of the day. Yung parang ang dami mong inarap, no? You like a warrior, no? No match ka eh. No match ka eh. Kasi nga, ang daming sitwasyon, ang daming dumarating, ang daming mga challenges, but still you manage to address, no? You still manage to pin down every problems, every situations in your life, and at the end, parang sa pakiramdam, no? You're going to sleep like a warrior. Ang mga warrior na maraming nalamasan, masarap na tulog yan. Tama po ba? Totoo ba yun? Masarap ang tulog? Masarap ang tulog kasi, ay salamat ka. Financial problem number 1 solve. Relationship problem number 2 solve. Family problem solve. Career solve. No, situation solve. Personal problem solve. Pagtulog ko, nakakakay. No? Pagod na pagod ka sa laban. No? But, to those who fail so badly, sometimes kahit na ang atmosphere ay para sa pagtulog mo, sometimes you are not able to take a sleep because you know at some point you are defeated. Pero hindi po yan ang dapat maganap sa bawat isa po sa atin. Tingnan po ba tayo? If God is with you, sino laban sa'yo? Ang sabi ng Bible, no weapons are formed against you that will prosper. Walang armas na pwedeng malikha na laban sa'yo na makapagpapatao sa'yo for as long as God is in your side. Amen po ba tayo? Pag si Lord nasa tabi mo, nasa side mo, you are obeying God, you are living a godly life. Alam niyo po mga kapatid, as long as God's favor is covering your life, no, nothing is against you that will prosper. Walang manali. Kahit marami ka pang mga critics, kahit marami ka pang taga-criticize, kahit marami pang mga tao na against you, it doesn't matter. It doesn't matter. Are you listening? Amen. Minsan, madali tayo wala na lang. Uy, ang sama naman ito sa akin. Well, not all the people will like you. Is it true? Is it true? Not all the people will like you, no matter how good and godly and angelic you become. Kahit mukha kang angel, people will still dislike you. Amen po ba tayo? Ang ganda-ganda mo, nag-prepare ka, no? Biglang may dumaan sa harap mo. Ako, hindi mo pa kaya pinay. Meron masasabi sa'yo. Tama mo ba? Tama mo ba? Ako, may lipstick naman, mapagla. Yan. Di ba? Ano ang masasabi sa'yo? Ako, yung buhok ko. Di ba? Ganun ang mga tao. Pero alam mo, isang bagay. Kung kakapili ang Diyos, you set up. Everything is alright. Are you listening? Pwede ba kapag kakapili ang Diyos, pumanatag ka na? Pwede ba yun, mga kapatid? Pwede ba yun? Kapag kakapili mo ang Diyos, pumanatag ka na. Ipagkakiwala mo na sa Kanya na, mo, sinusunod mo. Sinusunod mo naman. Magsusunod ka pa rin eh. Magpa-participate ka pa rin sa Diyos. You will work with God. You will work with God. Gagawin mo yung dapat mong gawin. Magtatrabaho tayo, magsisikap ka, magtitis ka kung kailangan. Kaya gagawin mo pa rin mga dapat gawin. But at the end of the day, hayaan mo na ang biyaya ng Diyos ang dumagdag, magdagdag. Yung mga kinamin mo, hayaan mo na siya ang magpatubo. Kasi pag Diyos ang nagpatubo, mas marami. Amen po ba tayo? And at the end of the day, ang Diyos ang magbibigay sa akin ng lakas para i-overcome ang lahat ng mga sitwasyon sa buhay. Amen po ba? That is the source of strength, provision, financial blessing, opportunities, yung mga pintuan na dapat buksan, ang Diyos ang magbubukas para sa iyo. Amen po ba? Isang feeling mo, parang wala mo mga opportunities yun. Let God guide you. Let the Lord direct you. When you pray to God, you ask God for help. No? You give yourself to the Lord. I believe at the end of the day, hindi tayo binigo ng Panginoon. Kailan ka binigo ng Diyos?
pray ng Diyos. Don't you know that God is a God of champions? Ang Diyos natin, champion. Amen po ba? Lahat pinagtagumpayan niya. Si Jesus, napagtagumpayan niya lahat. Pati kamatayan, tinalo niya. Because after 3 days, He rose again. And now He lives in every heart of the believers. Amen po ba tayo mga kapatid? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Are you ready for this? Are you ready to overcome? Are you ready to become a champion? Yun nga, pakita mo sa katabi mo, ready ka ba maging champion? Kaya mo bang i-handle yan? Kaya mo i-handle ang pagiging champion? Kasi minsan ang kaya lang natin i-handle yung defeat. Kaya sa iyo naman ang talunan eh. Okay lang. Diba? Pero yung pagiging champion, well, may price din yan. May price din yan. And being a champion is a power. Once na binless ka na ng Panginoon, inilift up ka na ng Panginoon, pinalakas ka na ng Panginoon. Now, are you going to handle it? Kaya mo bang i-handle yan? Baka i-succeed ka ng Lord. Mabigyan ka ng maraming success. Baka hindi mo ma-handle. Baka bigyan ka, baka wala ka ng kapangyarihan ng Diyos, baka hindi mo ma-handle. Pag na-promote ka na, sino ka na ngayon? Are you still going to attend here? Ginawa ka ng manager, dito ka pa rin ma-attend? Ay, parang ang si OG na yung brand ko eh. Diba? O, binigyan ka na ng tagumpay ng Diyos ng lahat ng bagay. No? Nasa opisina ka na, lagi kang naka-blazer. Pastor, hindi na ako sanay hindi na naka-blazer eh. Eh, sa church naman natin, hindi aircon. Diba? Ang kailangan mo ng mga simbahan, no, kasi wala akong parking. Diba? Siyempre, maiinitan ako. Diba? Ngayon, pag may tagumpay ka na, sino ka na kaya? Diba? Ano na ang itsura mo at kaya mo ba siyang i-handle? Buti na lang, walang mga kanuni. Bakit? Pastor, pagtagumpayin mo lang ng Diyos o maging tama lang ang buhay mo, hindi ako aalis sa Panginoon. Ano ba tayo na mga kapatid? Is this your dearest church? Is this your dearest church? Ano ba? Ito ba ang dearest church ninyo mga kapatid? So that's the question. Now, ito pa pampatibay. Hindi na ayaw pampatibay. Pampatibay ng loob, pampatibay ng buhay, ng relationship sa Diyos, ng relationship sa family. Okay? This is very important. Overcoming difficulties of life. Okay? Overcoming difficulties of life. Listen. Not everybody who overcome difficulties of life ay lumabas sila ng buo. Okay? May mga sitwasyon na darating sa buhay mo na it takes accuracy in every decisions that you make para at yung pag-a-address mo ng mga sitwasyon, kailangan mahalagang maging accurate ka para paglabas mo doon sa sitwasyon na yun, kung may sugat ka man, konti lang. Kung may damage man na narin ka sa'yo, konti lang. It's okay. Anyway, God will still heal you. Tama mo ba yung mga kapatid? Kahit ang kaluluwa mo, tinamaan, nag-down ka, sobra-sobra. But still, at the end of the day, when God heals you, you will be whole. Yung iba sinod ang mga problema, nasolve na yung problema, ang dami naman passions. Do you understand what I'm saying? That's what like happening in Manawi City. Can you imagine, ilang daan lang ang kailangan nilang hanapin, buong syudad kailangan masakay. Ang laking casualties. Tama? Ang laking casualties. Ngayon, nasolve mo ang problema, magre-rehabilitate ka ng mahabang panahon. Kaya yung mga nasa 40s kayo ngayon, nasa 50s kayo ngayon, be careful with the decisions that you make. Why? Because you don't have enough time for recovery, for rehabilitation of your life.
Yung mga teenagers, sige, gumawa kayo ng mali. Gusto nyo? Sige, gumawa kayo ng mali. Walang problema. Yung iba kasi madaling makapawi. Pero dapat siguraduhin mo, alam mo, makakapawi ka. But, to be safe, gumawa na tayo ng tama. Ngayon, kung nasa 50s ka, you are still living a wild life, you are still living the life that you wanted, behold, baka mamaya, gusto mo mag-recover, kailangan ka tayo ma-recover. So, sino rito gusto nyo, may sitwasyon, may problema, pero paglabas mo, bunga pa rin at talo ka pa rin. Gusto ba natin yun? Paglabas mo sa sitwasyon, may sugat ka man, may dumi ka man, at least, hindi masyadong malaki tao. Are you listening? Yung iba kasi nakasolve na yung problema, ang laki naman ng damage. May mga ganun po ba? Is that possible? Is that can happen? Pwede po yung magana, pwede kang mangyari. Kaya dito pinag-aaralan natin sa simbahan. Buti na lang may ganitong simbahan. Kasi iniiwas tayo sa mga further damages na pwede natin ma-incur na magawa sa buhay natin. Tama po ba tayo? Kasi hindi naman tayo makakalusot sa problema. The moment your son or your daughter was born, that day will begin the challenge for his family. Isang mga kasalo pa lang kasi sa sila kumunan mo, challenge na eh. Tama ba? Tama ba? Challenge na. Marami siya kinakaharap. Nakikibaka na siya doon para mabuhay siya. Nakikibaka na siya. Kasi marami kang intervention, marami kang kinakain mo, iniinom mo. It can disrupt the process. So dito, tinuturuan natin ang bawat isa na at the end of the day, masolve natin yung problema na hindi sa sarili natin lakas, no? Hindi sa sarili natin diskarte, hindi sa wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon, sa tulong na binibigay sa atin ng Diyos, at nang sa ganang ay, pagdating dun sa dulo, masabi natin sa buhay natin, buti na lang, naging tama yung mga decision. Are you listening? Tumingin kayo lang nila ang mga kabataan. This is very important. This is very important. Let me tell you this. Mahalaga mo. Huwag niyo i-miss. Yung ibang mga tao na nandito na makaubay sa buhay. Kung sino man kayo. I myself also, kung ako man if I can, kasi mahirap i-measure ng success. Ano ba ang success? Dapat pa may bahay, may kotse, dapat pa may magandang career. Mahirap i-sukat. At sinukat mo naman doon, may kotse, may bahay, may magandang career, ay feeling nila matakulay sila. May mga ganun na gusto na makasan ng buhay. Diba? So, ano mo ngayon susukatin? Here's the thing. If you are able to manage your difficulties in life, you are able to manage it. And of course, you have a decent life. You have a decent home, you have a decent transportation, okay? What else? You have a good job at least. Meron ka pa rin. Listen, you have peace of mind. And you love your life. You love your life. Pwede na ba yung nalaman paano ka natin ng success? Pwede ba? Gusto nyo okay na yan? Para lahat pwede magawa. Para lahat pwede maka-achieve. Kasi pag sinabing bahay lang ako, disqualify na agad yung iba. Pag sinabing kotse lang, wala. Marami lang wala. Disqualify na agad. Pero having that good life, you have a good living, a decent life, a decent career, a decent job, okay? You are able to manage your difficulties and problems na manage mo. And you have peace of mind and you love your life. Okay, yan na lang paano katangunan natin ng success. Okay, listen carefully. Dito na tayo pa. Ako bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, I did not came here at the point of my life. Hindi ko narating itong point ng life ko. Listen carefully, mga kabataan, tumingin dito. Huwag na wag nung ininis to, kunin nyo to. Hindi mo ako nakarating sa puntong ito ng buhay ko. Kung hindi dahil sa marami, maliliit at malalaking mga desisyon na ginawa ko noong panahon.
the reason why I am here now, whatever I have now, is because of the small, accumulated, correct, right, and precise decisions. Although I'm not perfect. I make mistakes. A lot of mistakes. I hope I did not do that. Yung mga mistake ko dati, sana hindi ko na lang siya nagawa. But the Lord is good. Why? Because that trials was turned into triumph. That problems, that failures was turned into a maturity. Nung nag-fail ako, hindi ko lang nakikinig mo? So meaning, yung mga may success, yung mga may tagumpay, nakarating sila sa kanilang tagumpay at kalagayan, simply because of here's the present, there is the past, yung past nila ang daming tamang mga desisyon na ginawa. Kaya sila nagpapalala. Nakikinig mo mga kabataan, mga lalaki, babae ng Panginoon, nakikinig mo kayo. Kaya, ito ang encouragement ko po sa inyo. Minsan iniisip nyo, maliit lang naman ang desisyon ko, hindi lang ako magkamali rito. Pwede ko lang sayangin ko, pwede ko lang itapon ko. Are you listening? Pwede naman ako maging wild kahit konti. Paminsan-minsan lang naman, wala nang nakakaalam. Nakikinig ko ba? So yung mga accumulated na yun, na tamang decisions, yun ang magdadala sa iyo. Kung saan gusto lahat dalhin ang iyong buhay. Pero ulitin ko, yung pagpunta nyo dito pa lang, yan ang tamang decision. Maliit lang yan, pero yan ang tama. Ituloy-tuloy mo yan, yung maliit na mga tama at marami, hindi mo mamamalayan. Yan ang magdadala sa iyo unti-unti, step by step, level by level, until you reach the point of your life that you love your life. Amen po ba tayo ba mga kapatid? Marami kasi mga tao, pag tinanong mo, do you love your life? Do you like your life? Do you like your career? Gusto mo lang po. Pag nakikita ko gusto ng paisa ko, nakakalaga ko ng dito. Di ba? Pag-alino niya, sarili niya, kilala ko niya. Di ba? Ganon. Marami tao gano'n. Do you like your family? Do you like your environment? Do you like your situation? Do you like your life? So marami hindi masasagot yan. Pero mula ngayon, pag ginawa mo yung mga maliliit na tao, listen, those who are successful, they did not succeed. They did not succeed in life because of one big-time decision. Walang one big-time decision that will make you succeed in life. Wala. It is an opposition of small, careful, precise, objective decisions every day. Nakikinig mo ba tayo mga kapatid? Are you listening? Mamaya pag-uwi niya, mag-decide ka naman. Is this decision will bring me to the top? Yung mga estudyante, parang ayaw ko nang pumasok. Huwag ka muna pumasok. Grabe, kung hindi ka pumasok, matakot araw. Kaya ang tanong gagawin mo, yan ba ang maglalay sa'yo sa taas? Hindi mo na ako gagawa ng project, hindi mo na ako gagawa ng assignment. Grabe naman, napakarami assignment namin. Grabe. Sa isang araw, dalawa, madamihan pa ba? Diba? So, yung decision mo na ba yan, may pagdadalhan sa'yo. Okay po? So, ito nga yung mga decisions na to, sana magawa po natin sa life po natin so that we can have a life that we want. Okay? Overcoming, ito yung mga para tayo maging malakas. Ito po yung mga sa panahon ng pagpipitan maging malakas tayo, ito yung mga dapat natin gawin. Number 1.
Pakibasa ka ng malakas, number 1. Okay. Pag ang tao may pananalig, may pagtitiwala, napakalaking lakas ang ibinibigay ng Diyos. Okay? Napakalaking lakas ang ibinibigay sa atin kapag may pananampalataya tayo. You can draw inner strength kapag may faith. Nakikinig po? Kasi that faith, that inner strength will drive you to where you want to go. Yan ang mag-drive sa'yo. Wala kang conviction, wala kang faith, wala kang... You are all alone. Gagawa ka ng mga diskarte sa buhay at sometimes, sino naniniwala, we are so limited, we are not infinite. We don't know what is in there in the future. Hindi namin alam kung ano nang sa inaharap. Pero alam ng Diyos. Tama? Nakita niya na ang nakaraan, nakita niya na ang kasalukuyan, nakita niya na rin ang inaharap. Nakita niya na rin ang kinabukasan ko. Kaya sa kanya tayo humihingi ng karunungan. Humihingi ng gabay ng dapat na desisyon na gagawin. Lord, parang wala akong trabaho dito. Gusto ko magkakulot. Ang dami kong opportunity. The question is, do you ask God? Do you ask for direction? Yan ba gusto ng Panginoon sa life mo? Yan na ba yung gusto ng Diyos na endeavor na gusto mong gawin? Remember, every sport, yun nga malaking decision eh. Pinag-iisipan mabuti. Siyempre, yung malaking kaya. Okay? So, pag-iisipan natin yung mga ganyan pa. So, believe in God. Sabi ng Isaiah 41:10, sabi niya, pwede ba pakibasa natin? Ready? Go. I am with you. Do not be dismayed. I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Alam niyo, pag dinamdam namin o dinibig namin mabuti, that God is with you. Sword ka na rin ko eh. Tama po ba mga kapatid? Isang verse pa lang, sword na tayo ito. The Lord is with you. Pwede ba sabihin sa kami yung the Lord is with you? Kasama natin ang Lord. It's one of the great assurance. Ang ganda-ganda ng assurance ko. So habang alam ng Diyos ang mga nangyayari sa iyong buhay, dapat alam din natin na alam niya. Okay, listen. Listen. Di ba alam natin yung pinagdadaanan natin? Dapat alam din natin na may Diyos. Na yung Diyos na yun, alam niya rin yung pinagdadaanan natin. Wala kang pinagdaanan sa buhay na hindi alam ng Diyos. Every thoughts, every moments, alam ng Diyos. Are you listening? Lahat ng mga nasa puso, lahat ng nasa isip, alam ng Panginoon. Hindi nawawala ang Diyos. Pero, kung minsan, tayo ay nawawala ng pagtitiwala. Tayo ang nakakalimot kung sino ang Diyos sa atin. Ngayon, tatanong ko sa inyo. Sino ang Diyos sa inyo? Is He only a portion of your life? Siya ba portion lang ng buhay ninyo? Ang Diyos ba ay spare tire na kapag ng problema, tatawag tayo sa Diyos? Kaya natin. Di ba? Siya ba yung ganun? Or, He can intervene in our daily living, daily activities. He can intervene in every affairs na meron po tayo. You know, napakahalaga na meron tayong pananalig sa Diyos. Ang laki ng nagagawa ng Panginoon tayo. Pag may pananalig, kahit patalo ka na, may papanalo ka. Ang mga tayo, kahit you are so weak, pag may pananalig, the Lord will give you strength. Hindi mo ako nagsabi ng Bible, I will. Sabi niya, nagpakilala mo na siya, I am God. Yung pagpapakilala pa lang na yun eh, dapat manalig ka na eh. Diyos ako. Dapat piriin na kagad yun eh. Kasi after the period, hindi na pwede. Pero kasi ganito. Pero kasi ganun. Pag kayo, wala pero Diyos ako. Diba? No matter how brave your situation
pag nagpakilala siya, Diyos ako. Pumanatag ka na kasi Diyos siya. Amin po ba tayo mga kapatid? Ang laki ng problema ko, Diyos ako. Ano din mo kaya ito eh? Nakikinig? Lord, family ko sila. Lord, yung family ko nagsisimulang mawasak. Diyos ako. Hindi ko ba kaya? Lord, yung finances ko, sobrang I am so destroyed with my finances. I am so broken with my finances. Diyos ako. Hindi mo ba kaya? Kaya sabi nila ito, huwag ka nang matakot. Kasama mo ko. Huwag ka nang mabahala. Kasi Diyos ako. Ang ganda mga salita. Amin mo ba tayo? Mamaya itong profile, temporary profile ng yung natin yun. Ayun ka. Diyos ako eh. Ano kailangan mo? Nakikinig mo ba tayo mga kapatid? Sana lahat ng pandalanin dito masolve. Dito ka lang masolve na. Sana lahat ng pagkaumay sa buhay, sa mga problema, sana dito pa lang mag-cheer up na tayo. Sana dito pa lang tumaas na ang loob natin. Sana dito pa lang ma-encourage na po tayo. Anong problema? Anong sitwasyon mo? O sige, huwag kang magagawa ka kasi kasama mo kayo. Sino yung kasama mo? Diyos ako. Ang gandang assurance na binibigay sa akin ng Panginoon. Ano pa? I will strengthen you and help you. Ako magbibigay sa iyo ng lakas. Wala ka na bang lakas? Ako magbibigay sa iyo. Minsan yung may mga tao nagsasabi, naku, umubod na lang ako ng lakas sa aking pamilya. Don't you know that your family is also limited? Naku, umubod na lang ako ng lakas sa aking mga mahal sa buhay, sa asawa ko, sa mga anak ko. Listen carefully. Nauubusan din ng lakas ang iyong asawa. Nakikinig? Listen carefully. Nauubusan din ng lakas ang iyong mga anak. Pero ang Diyos, hindi siya nauubusan. Hindi siya nauubusan ng resources. Hindi siya nauubusan ng solusyon. Hindi siya nauubusan ng inspiration. Andiyan ang Word of God, ang daming inspiration. Hindi siya nauubusan ng bagong mga kalakasan. Amin mo ba? Pag-isip mo ng umaga, pinigyan ka na naman ng bagong lakas ng Diyos. Amin mo ba? Ngayong umaga, siya nagbigay sa iyo ng lakas. Pinasikat ka ulit ang araw para sa iyong buhay. Para nang sa ganun, magpasalamat ulit tayo sa Panginoon. Sa mga bagong araw na binigay sa iyo. Ako magbibigay sa iyo ng lakas. Ano ba palapakan natin ng Diyos sa mga salita? This is so amazing. This word is so amazing. Yeah. Do not fear. Do not be dismayed. I am God. I will strengthen you. I will help you. I will hold you with my righteous right hand. Yung kanang kamay kong matuwid. Sabi ng gano'n. Alam nyo, ibig sabihin ng kanang kamay na matuwid, ibig sabihin ng mapagkakatiwalaan mo. Matuwid siya. Hindi tayo gagawa naman. Ano ba? Okay, Jeremiah 17:7-8. Blessed, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the waters, that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Yun daw ay pananalig sa Diyos, kampante sa buhay. Tingnan mo nga yung mata. Mukha ba siyang kampante? O mukha siyang pinakabalan? O mukha siyang takot? O mukha siyang balisak? O mukha siyang hinahanap? Mukha ba siyang maligaya sa buhay niya? Mukha ba siyang eto? O mukha ba siyang nanganganak na ba siya? Parang puro na ba siya? Diba? Pero alam nyo, may mananalig sa Diyos, mukha silang kampante.
Pakisabi nga sa katabi mo, mukhang may pananalig ka kay Lord. Parang kampante. Diba? Hindi po, alam mo, marami kang sitwasyon na kinakaharap, pero you are still calm. You are still cool. You are still at ease. Isa yung mga nanay natin, bigyan niya karakter. Ang dami na ng problema, pero kung tinagin mo, kala mo wala. Di ba kung mga ganun tao? Are you listening? Pero naman, grabe. Palis na itsura. Di ba? Pag tinanong mo, ano yung yan ako? Nanginginig pa ba? Nanginginig mo mata. Ang lamig daw mata. Pag tinanong, ano yung yan mo? Yung cellphone ko nga, ilang araw mo na hindi ka nakikita. Parang i-hospital mo na eh, no? Bakit ano nangyari sa cellphone? Hindi mo makita. Okay. May mga babae naman, wala yung ligaw. Grabe, isang buwan, hindi makatulog. Kasi nangyari. Diba? I'm sorry. So, importante alam natin na ang Diyos ang pinagmumulan ng ating mga iniinom, kinakain, literally and symbolically. At sinabi ng Panginoon, gagalit-alaan na yung pinag-itiwala sa Kanya. Kaya sabi niya, mapalad kayo. Kung ang kumpiyansa, kung ang iyong pagtitiwala ay nasa Diyos, at ang kumpiyansa ninyo ay nasa Kanya. Ang sarap sabihin niya sa sarili natin, ang kumpiyansa ay nasa Diyos. Pwede ba sabihin natin sa sarili natin? Yung kanang kamay sa dibdib, sabihin natin sa sarili natin, ang kumpiyansa ko ay nasa Diyos. Huwag dapat ang kumpiyansa natin nasa pera. Nawawala po yan. Amen po? Huwag ang kumpiyansa mo ay sa kagandahan. Lumilipas po yan. Amen? Huwag sa panlabas na yung kakisigan o kagandahan. Lahat yan ay lumilipas. Amen po ba tayo? Ano ba? Huwag mo ilagay ang kumpiyansa mo sa mga kaibigan kasi nawawala rin sila. Kahit gaano pa sila kapulisan. Tama? Pulisan pa nga nagbabago yan. Tama? Huwag ilagay ang kumpiyansa sa karera, sa career kasi nawawala rin siya. Tama? Sa araw, ang iyong kampanya, biglang magsasarado, biglang natapos na ang iyong mga maliligayang panahon at sandali. Nawawala lahat. Pero, meron lamang tayong isang pag-alagaan ng ating kumpiyansa. Ilalagay sa Diyos. Kahit kailan, hindi siya nawawala. Kahit kailan, hindi siya aalis. Kahit kailan, hindi kanya pababayaan. Kahit kailan, hindi kanya iiwan. Patapat siyang kaibigan. He is the gentleman. He is the gentleman. Kaya kung meron kang dapat iwan mo, pero wag ang Diyos. Amen mo ba? Iwan ang mga pangit na buhay, marunuming buhay, marunuming desisyon, marunuming ginagawa, iwan mo yan. Pero ang Diyos, sa Diyos ka na lang. Amin mo ba tayo? Yung kumpiyansa mo, ilagay mo sa Diyos. Kahit anong mangyari, maganap, kahit anong bagyo dumating, magibay ang mga tao na nanalig sa Diyos. Amin mo ba tayo na mga kapatid? Ang sarap ng may Diyos. I like it. I love because I have a God. Amin mo ba tayo? It's not that I love my life because I have everything. I don't have everything, but I love my life because I have a God. That's all. It's really dapat ganyan ang attitude ng mga anak ng Diyos. Hindi ko gusto yung buhay ko kasi komportable kami, ang lambot ng konsyo namin, hinihiga ko. Hindi dapat yan ang magigas yan para magustuhan natin ang ating buhay. Gusto ko ang buhay ko. Gusto namin ang buhay natin. Dahil may Diyos na nandyan para sa akin. Para sa akin. Amen po ba? Ipaglalaban ako. Ipagtatanggol ako. Sa pingit niya ng kapatayan, kinuha niya ako. Nasa dilig na ako dati. Tinigyan niya ako ng liwanag. Hindi ako kilala ng langit. Pero ngayon, nakasulat ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Dahil may Diyos na nagpahal sa akin. Are you listening? Kaya sabi nung kanta kanina talagang in-internalize ko eh. In-internalize ko ba yung nag-special number? Sabi niya, salamat
Kasi nakilala ako ng langit dahil sa iyo. Dahil kay Jesus. Amen po ba tayo? Dahil sa iyo, nagkaroon ulit ako ng bagong buhay. Dati wala na akong halaga. Wala akong kabuluhan. Wala akong dahilan para mabuhay. Pero dahil sa iyo, gusto kong mabuhay. What a life. Amen po ba tayo? Ang ganda ng buhay pagka nasa Diyos. Hindi mo magkakaroon pag yung ipagkamali na pag nanayon ka, kaya maganda po kayo. Wala ka ng problema, wala ka ng... It's a fantasy. It's not true. It's a lie. Hindi na bago ang iyong sitwasyon. Hindi na bago. May problema ka pa rin. Nandiyan ka pa rin sa the same environment. You have the same situation. But things are different now because of God. Why? Because there is somebody out there na siyang magdaragdag ng kulang mo, na siyang magtutulak sa iyong pataas, na siyang magbibigay siya ng lakas pag mahina ka, na siyang magmomotivate sa'yo kapag nawawalan ka ng loob, na siyang magbibigay siya ng dahilan para mabuhay ka kapag tingin mo sa sarili mo, wala ka ng pupuntahan. Yun ang pinagkakaba. Amin po ba tayo mga kapatid? Without God, who are you? Without God, who are you? Sino ka? Baka yung mga dinidespise mong mga tao that is very low. Baka ganun din ang kaulian ko na. But you have a decent life, a pleasant life right now. Because God is with you. Kaya dapat to, pwede ba, lahat ng bagay na nasa iyo, pwede ba, kilalanin namin ang Diyos kung bakit ka meron maaari ay dahil kay Lord. Amin po ba tayo? Binigyan ka ng family dahil sa Diyos. Binigyan ka ng bahay, ng mga bagay-bagay dahil ang bait ng Panginoon sa bawat isang po sa atin. Nung nanalig tayo sa Diyos, doon nagkaroon ng diferensya ang lahat ng bagay. Ang science, nagpapatutuon po siya na ang pananalig ay nagdudulot ng kalakasan sa katawan. Amen? Ang pananalig nagdudulot ng kalakasan sa katawan. Listen carefully, gawin nyo. There are moments, sobrang gulong-gulong isa. Ang distractions, gawin nyo. You kneel down before the presence of God. Lift your head and ask for God's favor. God's help. Hinihingi yung tulong ng Panginoon. You know, after a while of your prayer, the peace coming from God that will transcend, landed into your heart. You know, yung magulong isa. Pagkakantarin ng Panginoon. Nakita niyo sa Bible, yung umahapupit na hangin at malupit na mga alon, I rebuke you! Sabi lang ng Panginoon. Tumigil ka! Sabi ng Diyos. Ano nangyari sa mga malalakas na alon? Tumigil. Are you listening? Kaya, when you come and put your faith in the Lord, and you ask God for help, isang sabi lang sa iyo ng Diyos, isang himulan ng Panginoon. Totoo ba yun? Yung lahat ng karamdaman natin, isang himulan ng Diyos lumamit. Isang himulan. At ay nga, nabubuhay din. Yan pa kaya magulog ng dami, yan pa kaya magulog isipan, hindi pa humahin ng Panginoon. Nakikinig ko? Yan pa kaya hindi kaya ng Diyos? Are you listening? Nagawa niya nga lahat ng kayamanan ng langit at lupa, yan pa kaya pangailangan mo. Hindi na kaya binigay yan? Kaya! Yan pa kaya isang kilong bigas na yung pangailangan? Kaya. Just ask the Lord. Magtiwala ka lang. Are you listening? Kapag ang isip ay buo, may pananalig,
yung katawan mo susunod. Yung katawan susunod na lang kapag buo ang isip, kapag buo ang kalooban sa pananampalataya sa Diyos. Negative worldviews weakens people. Ito mahalaga po ito. Avoid negatives. Number 9. Okay? Do not entertain negative thoughts. Do not entertain negative presence in your life. Bakit? Nakapagpapahina yan ng pag-negative. Kahit sa family, when you are in a situation, you talk positive. You speak positive. Because that strengthens each person. Yung taong laging negative, ang laging iniisip ay masama, mahirap yan, humihina ang kanyang resistensya ng kanyang katawan, ito ay madaling damuhan ng sakit. Can you imagine? If you are so negative, you absorb all the negative presence in this world, negative from the negative people, from the negative circumstances, it weakens your body. It weakens our composure. It weakens our focus. Wala ka tuloy focus. You don't know where to go. You don't know what is the answer. Pero kapag ka meron kang pananampalataya, na meron kang laser-like focus, na lahat ng problema isa-isa na a-address mo. Kasi when you entertain negative things, though you are full of negative things, nangangalak ang maraming negative na bagay sa buhay mo. Tapos nung ipinanganak, nag-uungat siya, tumutubo siya, nagiging puno, nagkakaroon ng bunga, ang hirap na yung i-address. Hindi mo ngayon alam kung alin ang susunod. Until you came to a point of your life, you are messed up, and your life is destroyed. And your heart to God is far away. Nakikinig po? Kaya sa simula pa lang, negative store, negative refuse, resist. May mga negative thoughts na tinatawag ng power, resist, rebuke the devil, and he will flee from you, sabi ng Second Peter. Palayasin ninyo sa inyong isip, sa inyong buhay, mga negatibong bagay. Dahil hindi dapat tayo dyan nag-dwell. Hindi dapat tayo dyan tumatambay. Sa dapat ang tambayan ng mga anak ng Diyos, sa mga positibo, magagandang bagay, at higit sa lahat sa Word of God. Dahil ang Word of God, ang daming mga, it's all positive. Giving us learning and direction. Psalms 121, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Itong hill and mountain could mean problems, nakapaligid ng mga burol, mahirap akyatin, mahirap tampasan. But from the same hills comes help from the Lord. Listen, tumigil lang po rito. Let me tell you something. Nasa kamay ng mga problema, ito yung mga problema. Nasa kamay. Maliit o malaki, meron? Lahat. Whatever it is, it has a solution. Kung walang solusyon, hindi yan problema. Are you listening? So, lagi merong solusyon. Pangalawa, pakibasa na para mas malampasan ang mga problema ng buhay, ang mga difficulties sa buhay. Ito ang dapat gawin. Number 2, be strong. Huwag maging kawawa. Hindi mabuti na lagi tayong kawawa. Hindi mabuti yung nagpapakakawawa. Okay? Huwag kang mang-api, pero huwag ka rin pa-api. Dapat ang tao magkibay. Huwag kang mang-api, pero huwag ka rin ma-api. Dapat malakas ang tao. Lalo ang mga anak ng Diyos. Are you listening? Nakikinig mo ba? Tayo sana ako sa iyo. I have a lot of stories, you know? Yeah. So how do you become strong? By
by surrounding yourself with strong people too. Gusto mong maging malakas? Sumama ka sa mga malalakas. Gusto mong maging mayaman? Sumama ka sa mga mayayaman. Huwag kang sumama sa mga lasingero. Kasi pag taong ng sasakyan ng San Miguel Paintings, pagdudugugin mo. Magdadala ng mga drum, magdadala ng mga container, case ang birit-birit. Pag wala ka na yan, umupo ka dito, para uminom. Yun ang matututunan mo sa... Nung napanood ko, natatawa ako. Pero ang gawa ko pa na, tingnan niyo mga Pilipino talaga. Wala ka disipin. Are you listening? Hindi mo kaya bumili ng beer. Bakit bumili ng beer? Hindi pa may nalaglag yung mga beer na sasakit, opportunity, party tayo. Yung ito malalaglag eh, doon ako minom. Nung ini-interview siya, nakailan tayo. Apat, may tama ka na bagay, Diyos, doon na lang sige. So surround yourself with good people. Are you listening? Gusto mo palang maging malakas, sumama ka sa mga malalakas. Gusto mo makatapos ng pag-aaral, sumama ka sa mga nag-aaral. Ang daming may mga estudyante dito. Ang sinasamahan yung magaling reforma, yung magaling tumambay, yung hindi gumagawa ng assignment, pante, ganun ka na rin. Maporma ka pero hindi ka naman gumagawa ng assignment. May mga ganyan estudyante. May mga ganyan estudyante. Yung buhok talagang may art. Pag pinagawa mo ng drawing, wala. Hindi mo ba? Stickman. Pero dahil doon, sa appearance, talaga naman. Yan sa eskwela. Maglakad pa akala mo, mga matatangin ba eh. Pero pag pinag-quiz mo, bago 10 to 1, wala nang problema. Okay, may appearance ka na. Sige, good. Good. Maganda yan. Meron na. Ito naman, lagyan mo. Paano? Sumama ka sa meron nito. Yun ang samahan mo. Matututo ka. Converse with them. Converse with them. Last week, yung mga estudyante natin na narinig na rito, nagulat ako, nag-i-English na sila. Nag-i-English na ito ba ito? Yeah. Talagang tumuruan ng dugo eh. Halos magpingalaan lahat yung binago. Pero nag-i-English sila. Ang sabi ko, wag. Maganda yung ginagawa ninyo. Maganda yung ginagawa ninyo. Kasi natututo kayo. Sabi ko, ako ba, preach ako ng preach ng English. Yung English ko, kasaliwa-saliwa. No? Are you listening? Yung English ko, straight lang, dire-diretso. Pero yung nakakaalala na mali-mali yung grammar, mali-sali-saliwa, mali-iwakan na ginagamit ko. Yung mga English teacher na alam nyo ba, mali yung grammar ko? Hindi. May naka-imprento kami sa Walter Park. Yung lalaki, parang binuli si Mami, binuli siya. Nakita ko parang na-stress siya. Nilapitan ko. Bakit? Yung lalaki nito, parang siningalan ako eh. Nasaan? Sabi nung sa boss ko, ayun, yun na doon, sa tuloy sa lugar ko. Hindi nga, kaano ko. Ito ba, makipaan na lalaki, dinuturo ko siya. Ito ba, ginano ko siya. Yung lalaki, nagulat siya, ano siya, maliit ka, pero makatawan siya. Pero makatawan siya. Sinukat ko yung braso, medyo may mahaba yun sa akin. Sige. Pero hindi ako. Pero pinuntaan ko yung guard ang pamilyahan. Pinuntaan ko yung guard. Kinuha ko, nandito siya, kinuha ko. Sir, this guy shouted to my wife. I want you to assist me to the women's desk on the nearby precinct. Yung lalaki, hindi siya makapasok. English eh. Kaya na. Gusto niya, hindi siya makapasok. In English ko eh. Nahirapan siya. Nung nakakuha na siya ng lakas na to, hindi kasi magigyaman mabangga yung anak ko eh. May sakit pa naman yung mga anak ko. In the name
he has some reason. Kaya ikaw, Walter Mark, para magmabilis yung asawa ko. Ginanoon ko siya. Eh, kasi hindi na ako tumagay. Sabi ko, no, Carl, you have to bring him to the women's desk. Ano? I-detain mo ako? Ano siya? He is threatening ako. I-detain mo ako. Sabi ko, sabi ko sa kanya, look at his character. He's threatening. He's threatening. You have to calm down. Don't shout. Ginanoon ko siya. Don't shout. Pero siyempre, tinitignan ko na siya baka mamaya. Inisip ko, ako pag nagsundo ko kami, pag sinunto ko siya, hindi makahalata eh. Di ba? Para pag sinama ko siya, wala lang, ano pa rin siya. Para pag sinama ko siya, mapapangasin na lang. Hindi. So, hindi ko na siya dinaan doon. Sa legal. Doon ko na siya dinaan sa legal. Pero nung nakita ko na anak niya, may sakit yung tatay. Dahil sa kanyang attitude. Sabi ko, okay, kaya yung mga anak ko, dumating na sila pa. Dati, ayaw mo yan, okay na yan, walang problema. Sabi ko, o sige siya, parehas tayo ama, magkasundo po tayo, maging mapayapa po tayo, sa susunod sa mga buhay sa isa. Sa women's desk, wala kong pangilaban. 30 minutes lang dadapunin kayo ng police. Sensitive magatas na kayo sa mga. Please do not siya. Become kanta. Tapos yung babae, yung sa akin, lalaki nga ako. Umihinang kasi sa mga. Pasensya na ako. Sabi ko, there's a relation to people with you. It's okay. Sabi ko yun. Okay? Pero syempre, bakit ako ito? Parang umangitipag talaga ako. Hindi mo tayo makatama ako. Hindi makakala tayo. Wala sila may duty. Psalms 1:1 and 2, blessed is the man who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Oh, ito na naman, napakaganda po nito mga kapatid. Mapalad daw yung mga tao, sabi nga, nagbababaan sa presensya ng Diyos. Gawin niyo. Ito po ang pinag-masarap na activity at gawin sa isang panahon. Within 30 minutes, you pray to God. Until such time, madagdagan yung time. Hanggang sa nabibili ka sa presensya ng Diyos. Amen po ba tayo mga kapatid? Ang pinakamasarap na kalagayan yung namin tayo sa presensya ng Diyos. No? Whatever it is, whatever circumstances you have, okay? No man is an island. Huwag po kayong nag-isa. Pakisabi ka sa katabi mo ng nag-isa. May kasama po tayo. Amen? So, hindi natin tayo pasanin kung nag-iisa lamang po tayo. Okay? May mga tao sa paligid natin na minsan nadadamay tayo, pero nadadamay ka lang kung pinapayagan mo. Halimbawa, ang bahay mo, apektado ka. Nasa sa'yo kung gusto mo maapektahan. Kasama mo sa bahay, apektado ka. Nasa sa'yo kung ilang degree, no? At what certain point of your life gusto mo maapektahan ka. Laging nasa sa atin po yan. Okay? Kahit paminsan-minsan, dumadating ang kahinaan, ang kabagitan, napakahalaga meron tayong support system. Ang support system natin, coming from church, support system, coming from the family. Kung wala kang nakuha ang support system sa family, this church is a family. Pwede kayong pumunta rito, may pamilya kayong mapupunta rito. Amin po ba tayo mga kapatid? So, napakahalaga sa mga tao, merong tao sa paligid natin na nagsusupport sa atin. Okay? Kaya willing ka dapat to invest in human relationship. Yung human relationship, minsan abala. Pero isipin mo na rin na sa ikabubuti mo rin dahil darating ang panahon na kailanganin mo ang iyong. Sino dito kailangan mo kapwa mo? Kailangan nyo kapwa nyo, no? Kailangan natin ang bawat isa. Okay? Sabi ng Ecclesiastes, 2 are better than one because they have a good return
for their neighbor. Minsan pa yung kaibigan mo lang na nahimahan mo lang yung problem, yung sitwasyon mo, malaking kaginawa rin. Kahit hindi siya nagsalita, malaking kaginawa. Okay? If either of them falls down, one can help the other up. Natumba ka, kung mag-isa ka, wala tutulog sa'yo. Pero kung may kasama ka, come on. Get up. May kasama ka. So, masarap na yun. Okay? It's a good thing. You are better off with a friend than being alone. Family, mga kaibigan po natin yun, yung family. So, it is important to know these things. Maraming tao ayaw mag-invest sa human relationship. Ayaw makipagkaibigan. Okay? Ayaw gumastos sa kaibigan. Ayaw mag-share sa kaibigan. Kasi nakikita niya, parang makabala lang, magastos pa. Diba? Pero, alam niyo po, kakailangan nito. Kakailangan nito. Dapat ang tao may kaibigan. At hindi tayo dapat maging maramot ng ating mahal sa buhay ay nakikipagkaibigan sa maraming tao. Yung iba, hindi nilalabas yung anak, ayaw magpagkaibigan sa mga tao. Ano? Yung mga gano'n. Okay? Yung anak kong bunso, nakikipagkaibigan sa mga malalaki. Siya ang hinihiraman ng mga bola, ng mga laruan. Lagi meron ng bulan. Yung anak ko, hindi naman siya talaga mahilig. Eh, sabi ko sa lalaki ko ng lalaki, hihiraman na siya. So, he's learning to befriend other people. Okay? Yung iba ayaw kaligawan ng mga anak, no, na nasa edad na. Kaya nung tumanda, walang makatuwa sa buhay, hinigpita ng lolo, ng nanay, ng tatay. No? So kayo yung mga 40 na ayaw mag-asawahin. Ano kung mag-asawa, bata ka ba? Diba? Ano ba, pwede na ba ako mag-asawa? Sige, 50 ka na, pwede ka na mag-asawa. Wala na, makulubog na yata yun dito bago, diba? Yung mga may kanan dito, yung mga nakatapos sa pag-aaral, nasa 22 na kayo, 25, go! Wait. Sabi ko, mga nakatapos, mga may karir, at mga 22, 25, yan. Go! Okay? Mga parents, ha? Huwag naman yung yung baby ko, diba? Ayaw. Can you imagine, 25 na yung baby mo, pero sometimes we have to let go. Okay? You let go. Pero yun na, may premise yun. Okay? Ano yung premise para mag-go? Nakatapos, may career. Tapos yung edad, 22, 25, go. It's okay. Okay? Kasi po, pag wala yung career, hindi na nakatapos, pag nangayangan ng dahil career, sa'yo po tatakbo. Okay? Pero kung kayo naman ay nagkaroon ng kasintahan, huwag naman na kayo lang lagi nakalimutan nyo na may mundo pa pala sa labas. Ay, may mundo pa pala. No? Yung iba nung nagkaroon ng kasintahan, grabe, you are my world. Nabaliw. Wala na siyang ibang mundo. Di ba? Nakalimutan yung tatay, nakalimutan yung nanay, nakalimutan yung pag-aaral, nakalimutan niya, may assignment pa pala siya, hindi niya nagawa. No? Kaya nung mag-check na ng assignment, nakalungkang siya. Gumagawa na rin siya ng sarili niyang mundo. Makapangyarihan na rin siya. Parang si Lord. Pakisabi nga sa katabi, may mundo na, huwag ka nang gumawa. May mundo na. Dapat babalik ka pa rin sa pamilya. Dapat babalik ka pa rin sa kaibigan. Ayan ko ba tayo? Okay? Ang jowa, they come and go.
forever. So be wise. A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. Number 3, be generous. Isang sekreto para makatiyak na lagi kang tatanggap sa Panginoon, dapat palamigay ka. Especially sa gawain ng Panginoon at sa mga tao na nangangailangan. Okay? Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Bawat bigay ko sa nangangailangan, ang Diyos ang magsusunod. Okay? Meron mga tao na nakadiscover na nito. Pero meron din naman hindi madiscover ang prinsipyo ito dahil ayaw nilang sumunod. Number 4, practice facing and handling hardships. Basahin nga natin sabay-sabay. Ready, go. Practice facing and handling hardships. Yung iba, hindi pinapractice ko. Pag dumating ang hardship, iba kagad ang diskarte. Okay? Iba kagad ang diskarte. Kung lalaban ka ng contest, dapat may practice. Kahit na anong klase contest ka. Kung lalaban ka sa hirap ng buhay, dapat meron din practice. Pagtiisan ang dapat pagtiisan. Pagtyagaan ang dapat pagtyagaan para kayo lalaban.